Ayan, magandang tanghali po mga ka-viewers. At ayan, welcome back ulit sa aking YouTube channel, Kois Repair and Tutorial. So mga ka-viewers, meron naman akong i-repair. At ito po ay isang single tub washing machine. At yung kanyang brand ay Poggi Denso. Ayan o, ito yung brand niya, Poggi Denso. So reklamo ng may-ari ay hindi daw gumagana. At pati itong timer na, yan ito, humihinto lang daw. Minsan gumagana, minsan hindi. So ito pala mga kabers ay na-test ko na kahapon. Yan, na-check up ko na yung kanyang motor, kaya open na ito, you know, naka-open na. So na-check up ko na ito mga kabers kahapon. So problema talaga niya ay motor. Yan. So motor ang problema nito mga kabers. At nung tinitest ko siya, yan natin. Yan, ganun natin. So nung na-test ko na siya kahapon, ito yung kanyang pinaka-wirings, itong tatlong wire na to. At pinaklas ko na pala ito mga kabers, ano. Yan, nakabaklas na yan yung mga wire na yan, para dahil tanggalin ko ito, palitan ko ng ano. Ito nagkasundo naman kami ng may-ari nito mga ka-viewers. Sabi ko, try nating i-repair yung kanyang motor dahil sa pag ganito na ano, ito, na-test ko na kasi siya. So walang contact itong ano, walang contact itong gray. So isa lang may contact. So kaya ang mangyayari dito pag ganito, hahaming ito. So ang na-discover ko dito mga kabirus, ito pinagbahayan ng ano, ng langgam din. Dahil nung kahapon nung ito ay inopen ko, so ang daming nagsing labasan ng mga langgam. Ayan. So iwan ko itong mga langgam na to. Napagtripingan nila na dito sila mamamahay. Kaya yun, nasira yung motor dahil nagkakaroon yun ng ano, nagmo-moisture yung motor. At tuluyang nasira dahil ang pagkaalam ko pag ganitong klaseng motor ay aluminum. Ayan, makita naman natin dito mga kabers, oh. At meron din pala akong pang ano nito, pang replace na motor. So dahil nakasundo na kami ng may-ari nito, gusto nila replace ng panibagong motor, kahit sikanan lang daw. So mayroon naman ako dito sikanan na motor at yun, sa tingin ko mas okay naman din yun para hindi na ako mahirapan. Sabit na mga kabiyos, wait lang mga kabiyos, wait lang. Yan, so mayroon na akong kinukuha mga kabiyos, pasensya na, naudlot yung aking explanation. So yan, so dito tayo mga kabiyos, at yun na nga, ito ay papalitan ko rin ng motor. Yan. So ang ipapalit ko nito ng motor ay sikanhan din mga ka-viewers. Marami naman ako mga motor nito na sikanhan. So mas madali ngayon dahil nga ay hindi na matrabaho. Yan, so ito yung ipapalit ko dyan ng motor. Yan, sikanhan din to mga ka-viewers, pero buong buo pa ito. Yan, so makikita nyo dito, yan o, may nakalagay o. Yan, makalagay na yung model niya na XD-100 watt motor. Ayan, so 230 volt 60 Hz. Ibig sabihin ng 100 watts yan mga ka-viewers, 1 ampere. Ayan, saka may nakalagay sa kanya na 7 microfarad. Ayan. At saka 450 volts yung kanyang kapasitor, class B. Ayan. So lahat talaga ng mga ano, lahat ng mga wash motor na aluminum, yung kanyang pinaka windings nakalagay talaga ay class B. Aywan ko lang sa mga ibang motor, pero kadalasan sa nare-repair ko, pag aluminum talaga yung windings, yung windings nakalagay talaga diyan class B. Ayan. Yan, marami akong na-repair mga kabers na class D or class C. 'Yon. So tanso naman yung laman. So yung iba naman, sabi nila pag manipis daw yung windings, tanso. Yan. Pag makapal, aluminum. So hindi naman sa pag ganito na wash motor, katulad nito mga viewers, ay manipis po ang ano nito, ang kanyang, you know, yan, manipis din yung kanyang tawag dyan, hindi ata kita, manipis yung kanyang windings, pero isa po siyang aluminum. Yan, kahit manipis man yung kanyang windings, so aluminum siya mga viewers. Yan, kita, tingnan natin ha. Ayun o, yan o, kung nakita nyo yan o, yan, manipis, manipis yan siya mga viewers, manipis yan. Napakanipis ng kanyang windings, pero hindi po yan tanso, kundi aluminum. Ayan. So sa electric pan,
mostly makita mo talaga. Pero hindi naman siguro para sa akin kung pag ganito ng wash motor, ang basihan ko talaga minsan itong dito sa kanyang modelo. At kung gusto nyo talagang malaman, kailangan nyo pwede yung kiskisin dito. Hanap kayo ng isang, wag kiskisin lahat ha, isang hibla lang kiskisin nyo. Wag naman putulin, kiskisan, tanggalin lang yung kanyang insulator para malaman nyo siya na bronze o tanso or aluminum. Ay kung hindi kayo sigurado. Tapos pag matapos niyo ng makiskis yun, ayan, kailangan nyo ring i-insulate uli gamit yung electrical varnish, or kung wala kayong electrical varnish, pwede yung Q-Tix mga viewers. Yan, dahil subok ko na rin yung Q-Tix, ganyan yung ginagawa ko. Ako ay nagdudugtong or kinikiskis ko dyan, kinikiskis ko yung winding, so kailangan ko siyang uli, takpan, so ginagamit ko yung Q-Tix. Yan. At kung wala namang Q-Tix, so mayroon kayong varnish, yung ordinary na varnish, pwede naman yun yan. So yan, pwede yun mga ka-viewers. Ganyan yung ginagawa ko dito para malaman na totoong bronze. Pero kadalasan sa nare-repair ko pag class B, kadalasan yan talaga hindi po yan tanso or bronze. Yan po ay aluminum, purong aluminum. So yan mga ka-viewers, so ito lang to. So dito tayo sa sa pagre-repair. So kailangan ko muna itong baklasin itong washing na to at ititest natin yung kanyang motor dahil yun nga, kailangan ko itong palitan. So yan mga ka-viewers, atin ko itong i-repair. Ayun, at sa mga sa mga bago pa pala tayo dyan mag-start sa pagbaklas. So sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pinutin yung notification bell at ilagay sa all para automatic kayo po ay ma-notify kagad. So yan. Yan, so baklasin ko muna ito mga ka-viewers, hindi ko na may pakita para hindi tayo tatagal dyan. So balikan ko na lang kayo pag yan po ay napaklas ko na. So yan mga ka-viewers, nabaklas ko na yung itong washing machine, ang kabubuan niya. So yan, nakita nyo, confirm talaga na yan ayan, pinamahaya ng mga pinamahaya ng langgam. Yun, kagwang tong langgam na to yun kung nakita nyo yung nako, yan, kinain ng kalawang yung motor. Sobrang kalawang, yan grabe. Dito pa yung mga dito pa yung mga langgam yun yun yung mga langgam mga ka-viewers. Yun, lumabas na yung iba. Yun yan, kita nyo ba mga ka-viewers? So dito pa yung iba sa lalim. Yun mga langgam. Sakit pa naman mga mga gat. Yun, ang iba dito naman sa may gearbox. Yun dami nila. Pero okay lang tong ganitong klaseng langgam, wag lang yung pula. Pag yung pula, nako, sigurado mamamaga talaga yung paa mo doon pag nakagat ng pulang langgam. Yung ganito kaliliit na langgam, hindi naman masyadong nangagat naman sila pero hindi masyado. Hindi katulad ng langgam na pula, pati yung malalaking langgam na ganito din, na tawag sa Bisaya ay santik, na pag nakagat ka noon, parang nakagat ka rin ng bubuyog. Masakit yun ng mga gat, yung ganong klaseng langgam. Yan ito pa. Itong mga ganitong klaseng langgam, tawag sa amin dito ay sa Bisaya ay yung tawag sa amin? Sulom. Sulom tawag sa amin dito sa Mindanao, sulom. Iwan ko lang sa ibang diyan, sa ibang area ang tawag lang sa langgam na yan. So yan po ay sulom. Yan. So yan, ba tayo napunta dyan sa langgam na yan. So dito tayo sa pagre-repair mga ka-viewers. Ayan. So ito, paputulin ko muna itong ito nakakunik pa yung kanyang ground. So paputulin natin yung kanyang ground para ma-repair natin ng maayos. At itong motor na to ay hindi ko naman ito i-repair mga ka-viewers dahil marami naman akong mga motor na mga second-hand. So ano pa bang silbi ng mga binibili kong motor kung ito po ay i-repair ko. Pero mga ka-viewers, pag ako po ay nagre-repair, pag hindi na talaga kayang i-repair yung ano bang tawag dyan, pag kaya pang i-repair yung motor, so i-repair ko naman. Pero pag ganitong klase na kinalawang na tagtad ng kalawang, so hindi ko na ito inaaksayahan na i-repair. Kaya sinadjust ko sa may-ari ay palitan na namin ng motor. At ayun, nagkasunod naman kami ng may-ari nito. Yan, nag-okay naman yung may-ari na palitan ko ito ng motor. Dahil ganito yan mga ka-viewers, pag ito pa i-repair natin, kahit sabihin natin kinalawang ito, yan pag hindi pa talaga pudpud ng kalawang yung
itong nakalagay yung screw at saka yung sa ilalim. Kung sa labas lang naman kinalawang, para sa akin, marirepair pa naman ito mga ka-viewers. Pero, yun nga lang, 50-50. Minsan marirepair, minsan hindi. So, kung kayo po ay nakasubaybay sa aking mga upload, nung una ko mga upload, na ganito, nagre-repair ako ng washing machine, na mayroon akong na-repair, mayroon akong success. Ni-repair ko yung motor at na-repair ko, mayroon namang hindi. At in-upload ko yon. So, marami ako dyan na hindi ko na-repair yung motor dahil sa kadahilanan na medyo marami na yung kanyang problema. Marami na yung nagpuputi-puti at hindi na kaya. Yan. Yung iba naman, hindi ko nahanap yung nagpuputi-puti. Kaya yun, hindi talaga marirepair yun dahil hindi mo nakita eh. Eh kung sa ilalim naman na ano yun, dyan mismo sa pinakailalim, yung sa may ano niya, yung dito banda, itong core niya. Pag dyan po nagpuputi-puti, wala, hindi mo talaga mahanap yun. At kung mahanap mo man, mahirapan kang idugtong dahil sa ilalim yun. So, ganun talaga ang pagre-repair. Minsan, pag motor nang sira, minsan nare-repair, minsan hindi. So, ako talaga, hindi din ako. Tulad din sa akin na technician, siyempre, ganun din. Mayroon din silang karanasan na ganito, na minsan nare-repair, minsan hindi. So, pag ganito mga kabers, yan. Kailangan natin palitan. Kung mayroon tayong pangmalit, ayan, ito, ano ko muna dito. Dahil, titis natin yan mga kabers para makita nyo. So, yan, dito muna yan. Dahil, kailangan ko pang linisan yan dahil, ayan o. Yun na yung mga kailangan ko pang linisan mga kabers. Daming langgam, naku po. Yan. Yan, ang dumi-dumi ng daming langgam. Yan. So yan. Ito tayo sa pagtitest ng itong kanyang motor. Pakita ko sa inyo na totoo po talaga na sira po itong kanyang pinaka motor mga ka-viewers. Yan. So plaster ko lang yung aking camera. Wait lang muna. Ayan. Yan, ayaw mo ay mag-focus Ayaw mag-focus. Yun, ayaw mag-focus mga ka-viewers Yan na lang mga ka-viewers. Dahil ayaw mag-focus tong camera, tong kagbuwang ng cellphone na to. Ayun. So dito tayo sa pagtitest. Kuha lang ako ng tester. Para makita nyo na totoo talaga na sira yung kanyang motor. Ito naman yung motor niya kinalawang. Hindi pala kita Ayan, mga viewers. Tuloy tayo. Kagwang talaga tong kuryente, blackout. So, nag-brownout mga ka-viewers. So, yan, tuloy tayo dito. Kahit brownout, yan, tuloy tayo sa pagre-repair. So, ito, nakita nyo naman. So, ito yung tester. At pailawin ko lang muna para kitang-kita yung pagtitest. Yun. Milaw na. So, dito yun mga ka-viewers. Ititest natin itong kanyang motor. Ayan, so, dito, itong blue, ito, nilagyan ko na ng para matik na. So itong blue ay to siya, common. So blue at saka dito tayo sa gray. Gray na yan. Wala. Di ba walang reading yung gray at saka blue. So kung dito tayo sa yellow, itong yellow na to, so mayroon tayong reading na wala na pala Ay kagwang nangyari dito. Bakit ganito? Walang reading Ito mga ka-viewers Ayan. So yan ako muna dahil walang reading Ayan. Meron tayong na-reading na 0.3. Okay yung tester natin mga ka-viewers. Yung nakita nyo. Okay po yan. Yan. So, medyo maluwag lang sa dito banda Yan. Ito kasi ay hindi na sa kanya mga ka-viewers. Dahil ito po ay napalitan ko na. Nasira kasi yung original ko na Nasira yung original na T-Sprad na naapakan ko. At yun, naputol. Kaya itong ginamit ko ay hindi na sa kanya. Yun. Ayun.
So ngayon, dito tayo sa blue at saka gray. O di ba wala? Mayroon siya na ano, pero hindi yan mga kabiyers dahil 1,400 milliohms yan eh. So hindi yan. You know? 1,400 milliohms. So dito tayo sa yellow. O dapat ganun yung reading niya. 32 ohms or 31, you know. Dapat ganun po mga kabiyers yung reading. Pero ito ay wala na. So sa tingin ko, putol na po ang isang linya nitong to, wash motor na to. So kaya sira talaga siya. Hindi pag ganito, hindi ito gagana. Maghahaming lang ito mga kabiyers at hindi gagana. So yan. So pakita ko sa inyo yung good, itong pang-replace ko ito. So ito po yung sa akin, bugod po ito mga kabiyers. Ito po ay sikanan lang din po ito. Pero good na good po ito mga kabiyers. And pakita ko sa inyo na good pa din yung motor na i-replace ko. Ayun o. 42 ito sa kulay orange. So 42. Dito naman tayo sa kulay yellow. Ayun o, 42 din mga kabiyers. Same reading. Pero wala namang problema kahit lalagpas pa yan ng 2 ohms, 3 ohms ba yan. So good pa din yun mga kabiyers. Pag ganun yung ano niya, reading. Pwede pasok pa rin yun. Pero ito, okay talaga siya dahil magkapareho talaga yung reading. You know, 42 sa ano, ito sa yellow, sa orange, 42 din. Di ba oh? Oh. Yan oh, 42. So good, mga kabiyers. So ito yung pang-replace ko diyan. So itong sa original na sira, hindi na to. Yan. So yan, so pero pag sakaling wala kayong motor na pang-replace dito, pwede nyo namang i-repair ito mga ka-viewers. Ayan, pero yan nga, patsambahan lang. Minsan magawa, minsan hindi. Yan. Dahil ito din ay, yan o. Kahit ito ay nakasilyado, yan o. Silyado yan o. Nakasilyado yan o. Yan o. Pero madali lang naman to baklasin. Pag mayroon kayong, tawag dyan, yung mayroon kayong pako na yung ginagamit pang semento para mababaklas yan. Papukpukin lang po yan mga ka-viewers. So marami naman akong upload dyan na paano ito tanggalin at paano i-repair. Yan, kung sakaling gusto niyo maghanap kayo ng ganong content kung paano, so mayroon ako diyan. So sa video na to ay ipakita ko kung paano lang tayo magpalit ng motor. Yan, diyan mga kabiyers. So pagpalit naman, ang pag-wirings naman ito mga kabiyers ay isunod niyo lang sa kulay. Yan. So ang kahit nga hindi magkaibang kulay, ang kailangan niyo lang hanapin diyan yung common ng motor at common ng timer. Yan. Yung common ng timer, so kailangan nyo yung hanapin yun dahil yung common ng timer ay doon po nakalagay sa line 2 ng AC cord natin. Yung line 1 naman, so ito po yung magka-connect itong common ng motor. So sa line 2 ng ating AC cord, kung saan yung common din yung timer, doon po yung i-connect yun. So yung dalawa naman, itong dalawang wire, sa capacitor po ito at saka yung dalawang wire ng timer, forward at saka reverse. So sa capacitor din po yun mga kabiyers ito. So magsama-sama yun sila doon, forward at saka reverse. So ganun lang mga ka-viewers. So yan. So ito, ang paglagay naman nito ay hindi ko na may pakita mga ka-viewers dito. Dahil yun na nga sinasabi ko, ay marami naman akong upload dyan kung paano po ito i-wirings. Yan, kung paano ito i-wirings doon sa washing. Marami tayong upload dyan mga ka-viewers at pwede nyo rin pasyalan. So sa video na to ay hindi ko na may pakita ang pag-wirings nito. Dahil pabalik-balik lang naman din yun. Yung mga upload ko, pareho lang naman dito kung paano. So yan, sa next video siguro, tuturuan ko din kayo yung kung paano paano nyo kaagad kung saan yung kanyang kung saan dito yung common at saka yung forward reverse yung para sa capacitor. Ayan, kung paano ma-determine kaagad ba, kung paano nyo ma-determine kaagad. So ituturo ko yun sa next nating video. Ayan, pero marami na tayong video dyan na kung paano ito wirings. Ayan, so dito pala sa kanyang pulley. Yan, sa motor, pulley ng motor. Yan, hindi magkakaiba yan sila mga ka-viewers. Ito, medyo malaki, malapad. Ito, medyo maliit. So, ang gagawin ko dito, dahil pareho lang naman sila ng shafting, pareho lang kasing laki lang. So, itong shafting na dito sa original, ilipat ko dito sa itong aking motor. So, itong sa aking motor, tatanggalin ko na to. So, kasama na to, itong pan. Kasama na to, ilipat ko dito. So, ayan, hindi ko napakita sa inyo ang lipat at saka pag-install dyan mga ka-viewers. Ipakita ko na sa inyo pag tapos na tayong mag-wirings para hindi nahaba itong ating video. Dahil yun nga sa sinasabi ko, marami akong marami akong upload tungkol sa pagpalit ng motor at pag-wiring. So yan,
At yung kanyang timer, papalitan ko din yun. Ayan. So, babalikan ko lang kayo mga kabersa pag ito po ay na-assemble ko na. At nalagyan ko na ng motor. So, ayan. Stay tuned lang po mga ka-viewers. So, ayan mga ka-viewers. Tapos ko na pong ma-assemble. At ma-install yung panibagong motor nito. Ayan kung nakita nyo. Hindi pala kita. Wait lang ha. Ayan. Ayan. Yan. Nalagyan ko na ng panibagong motor. At sikanan lang po yung motor na yan. Ayan o. Nakita nyo. At yan. Dito ko pala nilagay sa taas yung dugtong. Yung may nilagyan ko siya ng plastic para sakaling mag-ano yung tubig, hindi mabasa yung dugtungan. Ayan, yan o. Ayan, so yan po mga ka-beers. Yan o. At ito po ay mayroon na po itong mayroon na po siyang ayan, mayroon na po itong tubig mga ka-beers. Hindi pala kita dito Pagbuwang na, yan o. Ayan o. Kunti lang nilagay ko na tubig. Ayan. Yan. So, yan. Mayroon na po siyang tubig. At ito na po yung napalitan ko. Yung kanyang wash motor at itong wash timer. Ayan o. Ito. Dahil, ayan o. Kung nakita nyo, pinasukan ng yan. Pinasukan ng langgam sa loob mga kabirso. Yan o. Andoon yung mga malupa-lupa sa loob o. Yan. Ayun o. So ito pala mga ka-viewers ay na-repair ko na rin po itong washing machine na to dati. Kung naalala niyo po yung repair ko na pinalitan ko ng timer, ito yung timer na ipinalit ko. Yan. At yung ipinalit ko dito ay second hand lang din. So umabot naman siya ng isa at 3 taon, isang taon at 3 taon naman. Isang taon at 3 buwan mga ka-viewers yan. Mahigit isang taon umabot. So, pero sa tingin ko pag hindi ito binahayan ng langgam, so hindi masasira itong timer na to, pati itong motor. Yan, kaso ay napagtripan ng langgam at nakita nyo naman sa video ko kanina, yon, daming langgam sa loob, pati dito sa motor. Yan, so at ito ay na-test naman natin, so wala talagang kontaktong gray, yung yellow lang ang mayroon. So kaya napag-desisyonan ko na palitan ng motor dahil pag i-repair yan, ma-repair naman yan mga ka-viewers, pero 50-50. At kung nakita nyo, medyo yan alanganin na dahil tad-tad ng kalawang yung motor. Kung nakita nyo yan. So ito na, ang ipinalit ko naman dyan ay yan po. Yan okay pa yan mga ka-viewers. Yan, mayroon lang kunting pero okay lang yan. Hindi naman masyadong makapal yung kalawang. Ayan, so okay yan mga ka-viewers. So yan, ay bago pa pala tayo magpatuloy dyan mga ka-viewers, ay mega loud shoutout pala sa inyo. Sa mga silent viewers, organic viewers, yan. At sa mga palaging nanonood dyan sa aking mga upload. Ayan, at ganun na rin kay Sir John Santiano. Mega loud shoutout Sir John Santiano. Sir Ronnie Halipa. Ayan, mega loud shoutout Sir. Kay Sir Randy Trinidad. Ayan, Sir Alex Paroni. Ayan, kay Sir Florindo Isidro. Sir Manuel Mahadukon. Sir Ferdinand Lopez. At sa kanyang dalawang anak at sa kanyang bahay. Ayan. At mega loud shoutout sa inyo, Lopez family. At kay Sir Enmar Dison, Edgardo Jr. Dato, Talavera, Edgar Macam, ayan, Vicente Diboso, Banditillo, kay Ronaldo Macasiano ng Jimmy Cavite, kay Ferdi Ronquillo, Emerald Quillosa, Cesar Plestado, Benjal Calderon, Benjan, ayan, Anastasio Certisa, ayan, mega loud shoutout po, Sir Darmin, Sir Chris Legitimas, Jeffrey Nobilias, Damaso Ramos, Baltasar Diorpo from Badyang, Valencia, Bohol, Roldan Mendoza, ayan, Chingching Magsano, Ronnie, ayan, tapos na pala si Ronnie Halipa, kay sino pa yun, sino pa yun iba, ito sa gilid, si Kenneth Cañete, Sir Nonoy Balyes, ayan, mega loud shoutout Sir Nonoy Balyes from Tansa Cavite. Yan. Mega loud shoutout po Sir Nonoy Balyes from Tansa Cavite. Liberato Kunda, Noel Di Guzman. Ayan, mega loud shoutout po sa inyo. At sa mga hindi ko nabanggit, pasensya na po. Yan, at ganoon na rin sa mga kapwa ko tech vloggers at mga kapwa ko mga vlogger. Ayan. Mega loud shoutout sa inyo. Teletech Inting Butingting, Andy Rabino Tibitek, Andy Rabino to, Maya Vlogs, West Jojo Tech, Ricardo Bernardo,
Fix in Review, Yuda Tech TV, John P. Technician, Rodolph Poy Studio, or Tech TV Official, Luyong's Repair and Tutorial, Tons Baay Vlog, Jimenez Iban Vlog, Pilam Country Living, GOG's TV, White Fairy, Horseshoe TV, Bullet Train Channel, JJAG Channel, Soktek TV, Kiri Mendoza Vlogger, Nelt Vlog, ayan, sorry po, Miguel shoutout sa'yo, Sir Idol, Nelt Vlog, GFC TV, Edstick, John Taperla TV, Maris Diaries, Kik Kakay Vlogs, Music Hub, Inkin DIY PH, Bell Bermads, ayan, Miguel shoutout, kay, sino pa yan? Lin Abagi Lifestyle, ayan, Guido Flones Junior Halin, kay Joss Electronics Vlog, Rod Choi Fishing Adventure, Mercy Werham, kay Amigos Amigas, Janin Gracia, Tuna Incabo, DJS Channel, Leotech, Tiger Said, Leaks TV Official, Heroes Flores Mix Vlog, The Burton Channel, Sir Watkins, Live in Japan Countryside, Abi the Explorer, Iconic Insight, Din Lens TV Vlog, Nanatanan, kay Maskarang Vlogger Kuno, Marco Process 713 Mix Vlog, Just Dado, Island Store, yun, at ganun din kay Master Goyets Kalikot, IQC TV, Kisnel Channel, 3M Vlog, Anonymous Vlog, Jinky Inok Vlog, JWG Ward, kay Darwin Tech, and Farmer Boy TV, Roger Cedric, DJ Disco Hunter, Ipras View, at kay Silly, yan, Miguel shoutout sa'yo, kay Bigang Fin, Silly Pin, ayan, ganon din kay Ipras View, DJ Lin Mix TV, Miss Jamie Balyena, DGM Mix Vlog, yan, Miguel shoutout sa'yo idol, DGM Mix Vlog, Wellmas Music Vlog, kay My Monarch Smart TV, Master Red Jobs pa, Michael Jackson, PBG Blubber Pan, yan, kay Ari Vlogs, Atimers, Kakaaro Vlog, Lionel Jai Dubudiso, Nanay Ruby Channel, Danny TV Vlogs, Brother Joey Music, Simply Rickman Vlog, yan, Miguel shoutout by Kui, Wild Boys na Bulastok, yan, Miguel shoutout sa'yo bro, Wild Boys na Bulastok, at kay, sino pa yun? Roy Bijoki, ayan, Miguel shoutout, ganun kay Storm, ayan, Miguel shoutout, at yan, sa lahat na hindi ko nabanggit, pasensya na. So yan, so mag-testing tayo dito mga ka-viewers, at ito po yung ating ipa-plug sa outlet, at ating tignan kung umiikot ba to. Yun, so dito tayo, yun, naka-plug na po yan mga ka-viewers, ito na po yung kanyang plug, yan o, yan, so naka-plug na yan dito sa aking outlet. At ikutin ko lang dito mga ka-viewers, ayun, so hindi ko pala ito tinakpan, yan o, para makita natin kung mayroon bang leaking o wala. Yan, so as usual mga ka-viewers, kung nakita nyo, as usual naman noon, ayan, kung nakita nyo, wala naman siyang ano mga ka-viewers, wala naman siyang pisik or talsik, dahil malaman naman natin pag yan po ay may leaking. Yan, so wala naman siyang leaking, so obserbaran natin ng konti. Yan, so yan mga ka-viewers, ayan, so bago pa tayo magtapos dyan mga ka-viewers, kasi ititesting pa natin yan. So sa mga bago pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, yan, at huwag na rin kalimutang pindutin yung kalabitin yung notification bell, at ilagay nyo rin sa all para matik ay manotify kayo kaagad. At huwag na rin kalimutang i-share yung ating video para makatulong tayo sa mga gustong mag-DIY at mag-repair. Ayan, yan mga ka-viewers, so observeran natin. So dito tayo, tingnan dito mga ka-viewers, so yan o, ayan, so konti lang yung tubig na nilagay ko, yan, yung tubig na yun ay galing lang po sa sa yung ginamit din sa paglaba. Yan o, so yan, okay na yan mga ka-viewers. Yan, at ito yung timer, napalitan ko rin yan. Yan, so ito na po yung natin, yung natanggal natin na pyesa, timer, wash timer at saka wash motor. Ayan mga ka-viewers, so mamaya ko na to isara, dahil kailangan ko pa din linis at itong kanyang mga ka-viewers. So okay na yan yan
Yan. So nga palang ginamit ko na pulley mga ka-viewers. Sana yung tong pulley ko ito. Itong pulley na to ay dito po, galing po ito sa motor na yan. Yung motor na dyan na nilagay ko. So yung dito sa original na pulya, yan. Kinuha ko yung pan, yung pulya, yung pan, yung pan motor. So kinuha ko dito yung pan, ano tawag yan? Yung fan dito. At ito, yan po ang nilagay ko dyan sa motor na ipinalit ko. Ito naman galing po sa motor na ipinalit ko mga viewers. Ang gulo ng explanation ko. Ayan. So ito ay galing po dyan sa motor na yan. Tinanggal ko at yung dito naman na fan. Ayan. So dyan ang nilagay ko dyan. Para hindi na ako mag-adjust or hanap pa ng belt. Dahil pag hindi ko yun ganun, ang gagawin ko, ayan, kailangan ko maghanap ng bagong belt. So ayan. Okay na to mga ka-viewers. Wala naman siyang leaking. You know? Nakita nyo? Yan, kitang-kita naman, oh. Yan, wala naman siyang leaking mga ka-viewers. Yan, wala namang tumalsik. At yun, oh, yung hose na din ay, ano, wala namang nakalabas sa tubig dahil naka-off naman yun. Dito yung drain, eh. So, kita nyo naman yung hose, walang lumalabas. So, okay na. Yan, hanggang dito lang po mga ka-viewers, ha. At kita-kita tayo ulit sa aking next na mga upload. So, yan, huwag yung kalimutang mag-subscribe mga ka-viewers. Yan, bye-bye.